Po sa inyong lahat. Today is a Buena Mano vlog. No, Buena Mano vlog requested by Arca Airsoft from different province. Kaya mga Airsoft, i-connect mo to para may monitor ako. Kaya mga Airsoft, ngayon po, idadaos natin to, ihahabol po natin. No, Buena Mano po ito, ibig sabihin, kadarating na kasi ng mga unit natin. So, Buena Mano, ibig sabihin, sila yung mga unang kukuha. Especially, the CC Shadow and the KP19S. Grabe to mga Airsoft. Stay tuned lang kayo. Makikita nyo kung gaano kalulupit, kung gaano katitikas itong mga unit ngayon na nasa ating harapan. Pasensya na po dun sa mga client namin kasi wala ako buong maghapon, may mga inasikaso. Grabe, loaded na loaded ako no, mula umaga. Nung umaga is kinuha ko yung Montero namin kasi yung Montero na ginagamit natin for everyday use is nagkaroon ng problema, so pinagawa, okay, nakuha ko, mission accomplished ako, that task, no. Ngayon, after nun, nasigurado ko na yung nagpapakonstruct kasi tayo ng bagong garden na paglalagyan ng mga bonsai. So, na-provide ko yung mga kailangan nila, PVC pipe, steel, semento. So, okay ako doon, no? Then, last, isa pa is, si Ma'am Sally is binilan natin ng massage chair, no? So, okay na, accomplish tayo doon. Tapos, meron ako naging client na meron ako naging katransaksyon sa San Miguel, Bulacan, Biak na Bato. Napuntahan natin. And lastly, nakapag-restock tayo. So, loaded na loaded. Grabe yung ginawa natin buong maghapon. Medyo pagod, kaya lang syempre masaya na excited dahil nagkaroon ng Buena Mano agad yung mga unit natin, no? Venancio Santiago o Pasig City. Hello, bossing! Ang unit ng ating Airsoft, Sir Venancio, is no other than the CC Shadow, the Everyman's Dream, the Shadow 2 Orange Edition. Okay, mamaya makikita ninyo kung ano ang meron dito. Maiko-compare, maibabangga natin sa mga different version ng Shadow. Okay? Yan. Then, next natin, Mark Bryant Menchero of Quezon City. Bali, itong Shadow 2 at saka yung KP19S is ipapalalamove natin. Hahabol sa ating mga Airsoft, no? Mark Bryant Menchero of Quezon City. Hello po, bossing! Then lastly, Leonardo Pascual of Oton, Iloilo. Gusto ng bossing natin from Iloilo is the KP19, no? Kumbaga the Godfather na 6.0, mahaba, malakas, matikas. Okay. Bali ito mga Airsoft, no? Itong mga unit na to is bago ko isa lang ngayon na i-upgrade na. So, mas mataas na ang FPS niya than the usual. Okay? Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ganun, no? Mas mataas na na-fine tuning and na-trigger job na rin to. So, okay naman na. Wala na kailangan gawin dito. Lahat upgraded na. Makikita ninyo, matikas, malupit, maganda, maangas. Okay, no? Ganito, sige, simulan natin. Venancio Santiago, Pasig City. Okay, yung unit niya is the CC Shadow 2 Orange. Natin, no? Isa-isain natin i-unbox, no? Itong mga unit na ni-request sa atin. Kaya lang baka malaglag, matutumba. Okay, so unahin natin dito, focus muna tayo sa CC Shadow Orange, no? Ano ba akin na yung CC Shadow natin dyan, yung naka-hard case? Meron pa ba tayong gray? Or wala na? Okay, no? So, unbox natin. Okay, this is the CC Shadow Orange. Ayan, makikita nyo. Napakaganda, napakalupit. Napakatikas. This is the CC Shadow Orange. Ito yung pinakamataas na shadow sa lahat sa ating henerasyon ngayon, no? Lahat ng upgrade nandito, lahat ng upgrade dito matikas. Okay, ngayon, makikita nyo, this is the CC Shadow Orange. Isa sa pinakamamayabang nitong unit na to is yung mga karga niyang upgrade. Okay? Alam niyo naman na syempre kaya nga ginagawa yung upgrade is para magkaroon ng mas matikas na
Meron pa dyan. Wala tayong hard case ng shadow? Ito lang naman ito shadow. Hindi naman kasi dapat dyan yan eh. Dapat yan dun sa hard case na malaki yan eh, di ba? Ba't nilagay niya dyan? Kailangan ko yung shadow na naka-hard case. Okay, no? This is the CC Shadow Orange, di ba? What is good and special about this? Mga airsoft, naka-fix outer barrel. Hindi lang ordinaryong fixed outer barrel. Stainless fixed outer barrel. Okay? Itong unit na to is hindi pa siya naka-reaper type half-up rubber pero naka-fine tuning and trigger job. Naka-hammer protection pad na rin siya pero hindi pa rin siya naka-anti-freeze na cell. Okay? So, ang karga nitong upgrade na to, kung performance level, talagang napakaganda. Ito na yung pinaka so far, ha? So far, hindi ko pa masasabing panghabang buhay na siya yung pinaka. Pero so far, siya yung may pinakamataas na level ng upgrade. Sikat na sikat ka rito. Ito yung tipo ng unit na gusto mo nang masira, ayaw pa niyang masira. Ito yung tipo ng unit na pag nilabas mo, may bragging rights ka kagad. Sikat na sikat ka kagad, no? Syempre, sabihin na natin na kaya niyang pataubin si CC Shadow Blue and CC Shadow Gray. Di ba? Kaya niya talagang pataubin yun. Butya, tignan mo yung itsura pa lang niya, di ba? Isa sa pinakamaganda sa matikas na performance nito is the accuracy. Napakatindi ng accuracy ng unit na CC Shadow. Kung ikaw yung tipo ng tao na maselan, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng talagang accuracy, huwag ka nang lumayo pa. Nandito na si CC Shadow. What is good and special about this unit is, number one, full metal mula ulo hanggang baba. Hindi basta ordinaryong metal. Ano yan? Lagyan ko na shadow. Wala lang kami. Saan napunta yung shadow niya? Baka yun yung binigay. Kanino? Yung mga nag-walk-in. Mga nag-walk-in? Baka dito kinuha. I-trace nyo kung sino yung ba yung, kung kanino huling napunta yan. Okay, mga orso pa yan, no? Tingnan nyo. Full steel. Purong bakal, no? Ito is a magnet. Kaya dumidikit yan kasi itong unit na to is full steel, purong bakal. Di ba? Kasi hindi naman to didikit kung hindi siya full steel eh. Kaya siya dumidikit dahil purong bakal po itong unit na to. Napakaganda, napakatikas, talagang wala ka nang hahanapin pa. Yan ang katangian nitong unit na ating i-demo ngayon. Okay, no? Normal FPS dito is Holy Spirit. Shadow. Holy Spirit, Shadow, yung gabi. Gray yan. Gray yan. Oh, Eugene. Diba? Gray yan. Kaya ang hinahanap ko, may asawa yan eh, may kaparis yan. Si, Brad Lloyd. Sino Brad Lloyd? Yung pumunta sa akin. Okay. Yan ang naibigay sa kanya. Sige. Okay, no? So, this is the CC Shadow Orange, no? Pakita natin yung blue. Bigyan mo ako ng blue. Okay. Ngayon, papakita ko sa inyo yung pinakaunang version ng CC Shadow. Di ba? Iko-compare natin, ipagbabangga natin. Para syempre, kumbaga alam ninyo kung ano yung pinagkaiba. Okay? This is the CC Shadow na original. Bang! Di ba? Maganda rin naman, matikas din naman, malupit din naman. Kaya lang, ayan, kung makikita nyo, full steel din naman siya. Ayan, no? Kaya lang, merong pagkakaiba ito doon sa pinaka-latest version. Kaya nga tayo gumagawa ng latest version kasi meron tayong ini-improve, meron tayong mas bagong features na inilalagay, di ba? Ayan, this is the ordinary, di ba? Ito, ayan, naka-fixed barrel na rin to, di ba? Ayan, naka-fixed barrel siya. This is the ordinary version. Makikita ninyo, akin na rin, Gail, yung upgraded version natin. This is the ordinary version, okay? Ngayon, ayan, di ba? Naka-fixed outer barrel na rin, makikita ninyo, pero alloy lang siya, no? Hindi yan yung premium na fixed outer barrel. Ngayon, papakita ko sa inyo yung CC Shadow Blue na naka-premium na fixed outer barrel. Ito yung in-upgrade natin na fixed outer barrel. Ayan, kasa natin.
Yan, makikita nyo, upgraded siya into a stainless steel, no, na fixed outer barrel. Makikita nyo, actually maganda nga siya, makikita nyo twisted, di ba? Ayan, di ba? Ayan, pag ganyan, hindi nyo makikita, pero pag kinasa na, ayan, makikita nyo, twisted siya. Ayan, twisted ha. Ito yung upgraded version ng Bigman. Okay, ito yung upgraded version ng Bigman. Ngayon, ito, meron pa rin dito na, ito nga, lumabas na ang CC Shadow na orange. Okay? Way back last year, talagang umulan to kasi ang hawak natin na unit nito last year is 80 pieces. Yung 80 pieces na yon sold in just 2 months, no? Talagang inulan tayo, talagang napakadaming nag-avail na to kasi ito na yung tinatawag na end gamer. End gamer na siya. Siya yung pinakamatindi na talaga eh. Di ba? Kumbaga ito na yung holy grail kung tawagin. Sa lahat ng kapamilya niya, siya na yung pinakamatindi. Kung ikaw lalaki ka, kung ikaw naghahanap ka ng something na bibidahan mo, na magiging matikas ka, ito na yung unit na pwede sa'yo. Ito na yung unit na nababagay sa'yo. Itong unit na to, hindi to pipitsugin, hindi mumurahin, hindi budget meal. Itong unit na to is a high-end unit na talaga namang kakagustuhan mo. Okay? Ayan ha, pinakita ko sa inyo. This is the ordinary version. Ayan, makikita nyo, alloy lang yung fixed outer barrel. Ayan ha. Okay, then, syempre, dahil nga nag-upgrade tayo, okay na to, paki-hard case na. Dahil nag-upgrade tayo, naglabas tayo ng stainless steel. Okay, na fixed outer barrel. Ayan ha. Nakakabit sa CC Shadow natin. Tapos, ito na. Ngayon, formally, ayan na, formally, ilo-launch na natin the CC Shadow Orange. Okay? Ngayon, itong CC Shadow Orange, nagkaroon tayo ng upgrade dito. Okay? Ang CC Shadow Orange, lately, meron tayong napansin na glitch. Okay? Ang CC Shadow Orange natin ngayon is mas maganda ang recoil buffer. Okay? This is the recoil buffer. Isa to sa ina-upgrade natin sa CC Shadow Orange natin. Okay? This is the ordinary recoil buffer. Ayan. Plastic. Okay? Then, nagkaroon tayo ngayon ng mas matibay at mas matindi at mas malakas na recoil buffer na engineering plastic. O, di ba? Mas matindi to, mga ka-airsoft. Ito kasi, through time, ang nangyayari is lumulutong. Okay? Pero ito, mas matindi siya, mas matibay siya ng 10 times stronger than this. Di ba? Kung makikita nyo, parang ordinaryo lang eh, di ba? Pero ayan, yan yung difference niya ha. Ipapakita ko sa inyo, yan. Yan yung difference niya. Ayan, tignan nyo yung kapal. Ayan, kita nyo? Yan yung difference ng recoil buffer. Ayan, di ba? Yan, di ba? Ito yung upgraded version, and this is the ordinary version. Ayan, makikita nyo, mas makapal, mas matikas, mas maganda. 10 times stronger than the ordinary. Yan ang kargang upgrade ng ating CC Shadow 2. Okay? Kaya, hindi tayo kayang gayahin, hindi tayo kayang pantayan, no? Hindi kaya mapantayan ng iba. Patuloy tayong nag-innovate natin, no? Patuloy natin, meron bang other monitor? Parang naglolo ko na naman, hindi, ba't ganito to? Hindi ako wala sa akin, walang lumalabas na Pakailan ni na comment. format ba? Hindi ko nga alam bakit ganito tong na to eh. Walang lumalabas na comment section sa akin. Siguro merong problema. Hindi ko alam kung sa internet. Good evening sir, watching from the summer capital of the Philippines. Saan yung summer capital of the Philippines? Baguio City. Hello po, Ronald Suwete Cariño. Okay, ano po pinakamalakas sa tatlo? Actually, pare-parehas lang sila, performance ang pinagkakaiba-iba nila, no? Pero dahil nga in-high FPS natin sila, syempre, pare-parehas din silang mas malalakas, okay?
tandaan nyo ha, sa pagpili ng airsoft, hindi basihan yung pagiging malakas. Hindi palagi lahat ng malakas maganda. Okay? Bawat unit, bawat barrel may purpose. Okay? Hindi mo sasabihin mo ba na ang mga kotse mabibilis? Lagi ba maganda ang kotse? Hindi, di ba? Paano kung meron kang ikakargang mabibigat na bagay? Hindi ka dapat magkokotse, kaya hindi pinakamaganda ang kotse, di ba? Pag meron ka ikakarga na mga bagay, ref, washing machine, ano maganda? Gamit ka pickup truck, di ba? Okay, pag magkakarga ka ng pamilya, may excursion, may outing kayo, ano gagamitin mo? Van, di ba? Mas magiging komportable kayo. Kakasya ba kayo sa kotse? Pinakamaganda ba ang kotse? Pinakamalakas? Hindi, di ba? Kaya hindi lakas ang basihan para masabi mo maganda yung isang unit. Depende yan sa paggagamitan mo, okay? Sana bumukas yung isip natin, magliwanag yung isip natin na hindi lahat ng bagay ng airsoft na malakas ay maganda. Depende yan sa pinaggagamitan mo, okay? Pinakamalakas kanyon eh, di ba? Yung kanyon kayang sumira ng bahay eh. Pinakamaganda ba siya na barrel na firearm? Hindi siya pinakamaganda. May purpose yung kanyon, di ba? Ayun. Okay ha. Sana mabuksan yung isip mo. Gian Perry Camba, no? Rosales. Okay? Sir, ano ma-recommend mo na AEG ENC for beginner? Sir, ano ma-recommend nyo na AEG ENC for beginner? Jumel AG. Jumel AG, no? Hirap niyang tanong mo. Ang hirap niyang tanong mo. Mahirap mag-recommend. Lalo na ang tinatanong mo sa akin, China. Di ba? Okay naman yan, ENC, kaya lang still China siya, hindi niya kayang tumapat sa mga Taiwan, sa mga high-end Taiwan, like BFC, like King Arms, Lonex, no? Kasi baka sabihin mo, baka pag inoohan ko yan, ngayon bumili ka niyan, tapos bandang huli magagalit ka sa akin. Sabi kasi ni Bigman, okay ang ENC. Di ba? Mahirap, no? Kung gusto mo yan, okay sa'yo, it's your call para mamili. Pero, hindi siya yung mga number one na recommended ko, no? Kung naniniwala ka sa akin, good. Magbe-benefit ka naman on the long run. Pero kung di ka naniniwala sa akin, maniwala ka dun sa nagpapayo sa yung iba. I will laugh at you later. Ayan, no? Basta ako, diretso lang po ako. Nagpaparecommend ka sa China, bahala ka kung gusto mo yan, pero ako hindi ko i-recommend sa iyan. Maraming ibang brand na mas maganda, na mas matikas, na mas maaasahan mo. Baka kasi pag sinabi kong maganda yan, pwede yan, later on pag nasira yan sa kamay mo, sasabihin mo, putya, sinungaling naman to si Bigman, sabi niya okay daw yung ENC. Di ba? Okay yan kung sa okay, pero nasa sayo pa rin yan, no? Nasa sayo pa rin yan. Mahirap yung pinapagawa mo kasi sa akin, boss eh. Baka maipit ako sa sitwasyon na bagay na ayaw kong mangyari. Okay? So, Lods, pwede po ba pa-fix barrel yung WT-Rex Psycapa ko? Mga how much kaya abutin kung upgrade ko na din? Thanks. Bonsai o bonsai. Regarding dyan sa tanong mo, siguro lapitan mo na lang muna yung binilhan mo. Lapitan mo na lang muna yung binilhan mo, no? Tapos, saka ka na lang lumapit sa amin pag no choice ka na, pag wala ka ng ibang malapitan. Para naman malaman natin yung binilan mo kung talagang ganun sila kasinsir sa mundo ng airsoft. Ganun sila katalino, ganun sila kagaling, no? Ang hirap naman kasi, syempre, sa iba ka bumili tapos sa amin ka lalapit, di ba? Mahirap naman yun. Lapit ka muna dun sa binilan mo. Ngayon, kung napagtanto mo na yung binilan mo, bobo, tanga, wala magagawa dun sa unit na nire-request mong i-fix barrel, saka ka lumapit sa amin, no? Pero, yun nga, lapitan mo muna yung binilan mo, okay? Okay, tapos, good evening, Sir Bigman, Gerardo Di Malanta. Okay, sabi ni Ronald Suwete, agree po ako, kung gusto natin matuto sa airsoft, matutong makinig at huwag mahiyang magtanong. Kung may Doctor of Medicine, may Doctor of Airsoft, no
no other than the big man. Thank you, thank you. Pero ano ha? Pero mga ka-airsoft, I am not a doctor of a big man, doctor of the airsoft, no? Hindi rin po ako genius pagdating sa airsoft. Nagpapakatotoong tao lang po ako. What I'm trying to say to you, what I'm sharing to you every day is yung mga daily experience ko, no? Bilang isang vlogger, inilalagay ko yung sarili ko hindi bilang isang negosyante. Inilalagay ko yung sarili ko bilang isang player. Ano ba yung mararamdaman ng player pag yung unit nila is laging sira? 'Di ba? Malungkot, kabado, hindi makatulog. Ilalagay ko yung sarili ko bilang isang player para hindi isang negosyante, para hindi ko kayo pagkakaperahan, para i-share ko sa inyo yung nararamdaman ko bilang isang player, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong bibili ng China pucho-pucho ng budget meal. Kasi yun ang totoo. Kasi nanggaling na ako dun. Dati talagang hinahanap ko yung pinakamura, yung ganito. Tapos later on, malalaman ko, yung binili ko, basura lang pala. Hindi niya kayang tumayo doon sa mga matitinding unit. From there, natuto ko. Diba? From there, natuto ko. Hindi ako bumibili ng mga bagay na no nonsense. Hindi ako bumibili ng bagay na China, 'di ba? Kasi walang mangyayari, 'di ba? Oh. Katulad ito, hindi naman sa pagyayabang mga ka-airsoft, no? Si Ma'am Sally nagpapabili sa akin ng massage chair. Si Ma'am Sally is my partner, kumbaga my wife, no? Nagpapabili siya sa akin ng massage chair. So, okay, merong mga massage chair na tigwa 100,000, merong massage chair na tigwa 150,000, merong massage chair na tig 200,000. Pero dinala ko siya dun sa massage chair na high-end. Binilang ko siya ng massage chair na 450,000. 'Di ba? By then, may paparamdam ko sa kanya na kumbaga, hindi ko siya binigyan ng putyo-putyo. May paparamdam ko sa kanya na special siya sa akin, 'di ba? Kasi hindi ko siya binigyan ng mga putyo-putyo. Oh, gusto niyo buhay na saksi? Pakita natin 'yan. Pakita natin. Post mo muna yung isa. Pupunta ka doon? Oh, for sure mag-e-enjoy ka. Pero kung bumili ka ng putyo-putyo, hindi ka talaga mag-e-enjoy, 'di ba? O yan. Pinakita ko lang sa inyo, hindi para yabangan kayo, para ipakita sa inyo na lahat ng sinasabi ko is yun yung sinasabuhay ko, 'di ba? Hindi ako bumili ng putyo-putyo na massage chair na ibibigay ko sa asawa ko kasi ayaw kong later on sumakit ang ulo niya. Ayun, 'di ba? Ayun. Okay, so pero hindi ako genius, hindi ako doctor as sabi nga ng isang ka-airsoft, no? I'm just an ordinary man na nag-share sa inyo ng daily experience sa ating airsoft community. Okay? So, ayun. So, wala na bang tanong? Wala nang tanong? Let's proceed, no? This is the CC Shadow 2. The Everyman's Dream. The Shadow 2. Ito yung bagay. Ito yung unit na talaga namang sabi ko nga, Holy Grail. Ito yung unit na talaga naman masasabi ko na na game changer, di ba? Napakalupit, the CC Shadow 2 Orange Edition. Unit natin kay Airsoft, Venancio, Santiago, okay? Itong unit na to, compatible with 12 kg, 14 kg, and CO2. Itong unit na to is full steel mula ulo hanggang baba. Okay, kikita nyo, dumidikit, di ba? Itong unit na to is naka-upgrade na ng fixed outer barrel, fine-tuning trigger job, buffer tube, recoil buffer, at saka ng hammer protection pad. So ito unit na to talaga mag-e-enjoy ka. Okay? Ngayon, syempre kuha tayo ng shoutout po Sir Venancio Santiago. Ito na po yung unit nyo. I-demo yung test fire natin. Okay, ngayon, syempre kuha tayo ng silicone oil mga ka-airsoft. Press the valve. As laging ginagawa natin, kailangan na si silicone oil yung loob. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim. By the way, mga ka-airsoft
kung last year nung lumabas to, 80 pieces na benta natin, ngayon I'm sad to say na ang hawak natin na ganito is 40 pieces only. So 40 pieces lang, kaya 40 pieces lang ang mapagbibigyan natin ito. 40 pieces ang ganitong hawak natin na upgraded. Kaya una-unahan na lang kayo, bahala na, no? Kung makakuha kayo, maganda, kung hindi, pasensya, okay? Ngayon, itong unit na to, lagyan natin ng silicone ng gas. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang kasi yung unit is upgraded, naka fine tuning and naka trigger job. Oh, by the way, sorry. Ang unit na to capable of 12 kg. Pakita natin. Capable of 12 kg, capable of 14 kg, and syempre, capable of CO2. Okay? Walang unit na merong kaya ang 12 kg, 14 kg, and CO2. Mostly 12 kg lang kaya ng ibang mga unit. Pero itong unit na to is capable ng ganong klase ng gas kasi malakas to. Full steel talaga. Tapos, normal FPS ng mga shadow is between 320 to 340. Pero tignan natin dahil high FPS to, na-upgrade natin ang float valve as well as the output valve. Tignan natin kung ilan. Hatakin pa baba, put your right thumb here. Pump lang po tayo. Okay? Okay. Ngayon, yan. Kalugin natin sideways para malaman, para mag-alternate yung bala. Kailangan walang bungi. Okay? Tingnan natin kung ilang FPS ang na-improve natin dito. Okay? Meron ng silicone oil. Kasa natin, ilock natin manually, lagyan natin yung bulb. Ano to? Nozzle pala, sorry. Okay, after that, release, then rest. Okay, chrono test tayo. Kagabi, kahapon, nasira tong chrono ko, pero nagawa ko na naman ulit, no? Actually, dapat nga magpalit na ako ng chrono kasi madalas na siya nasisira, no? Okay, pasok natin sa unit, syempre. Then kasa, then ready to fire. Firing! 419. 419! Grabe! May tumalsik eh. No, 419 FPS, grabe para sa isang shadow. Normal FPS nito is 320 to 340. 419, napakalakas niyan. Firing! Wala? 410. Ilan? 410. 410. Firing! 405. Oh. 419 para sa isang CC Shadow 2. Napakasarap, napakalakas. Dagdagan natin ang bala. By the way, mga karsap pag pang CC Shadow, mas effective siya, mas masarap siya kung gagamitan mo ng bala na .30. Okay, firing! Pasok! Firing! Open slide kasi po wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe to, animal, grabe, napakalakas. Biruin mo, CC Shadow na dating 320, 340, ngayon nasa 419 FPS. Animal, matindi, matikas. Ganyan ang gawang big man. Okay, pag wala ng bala, make sure na, pag itatabi na, make sure na walang bala. Syempre, dapat wala ring lamang hangin. Pasingawin. Okay. Itong unit na to for Lalamove, for delivery, Pasig City, Venancio, Santiago. Ito na po, bossing. Bibilisan ko lang yung live kasi para makuha na ng Lalamove rider natin. Okay, ito po yung unit mo for packing and for shipping. Okay, next unit natin. No? Next unit natin is another Buena Mano. Okay, this is for Sir Mark Bryant Menchero. Napakaganda ng unit niya, the 2011, no? Napakaganda. Kung meron tayong Godfather, ito si The Father. Godfather edition din siya, no? Pero ang size niya, ganito. Papakita ko sa inyo, ha. Napakaganda! Woo! Okay, papakita ko muna sa inyo. Para, ito yung difference niya. Ito yung The Godfather na 6.0 na sinasabi natin. 'Di ba? Version 2. Kasi meron tayong nilalabas na version 1. Pero this is the version 2, okay? Ayan, papakita.
Ang pinagkaiba nila, this is a 5.1. This is a 6.0 na naka-compensator. Okay? Yan, makikita nyo, naka-compensator siya, full block. Napakaganda itong unit na to, Leonardo Pascual of Oton, Iloilo. Okay, this is the KP19, parehas competition grade. Tignan nyo ang pagkakaiba bukod sa grip. O, yan, ha, makikita nyo. Yan. Bukod sa grip, this is a 5.1, this is a 6.0. Parehas competition grade. Kung nangangarap ka ng unit na pang-competition, nasa harapan mo na. Itong unit na to, ayan ha, try to, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ha. Ayan, ayan, yan. Gusto kong gusto ko sana, kita ba sa camera? Pa-check nga kung kita. Kita naman. Hindi gana eh. Okay, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila. Okay? Bukod sa size and color, ano yung pagkakaiba nila? Ayan ha, ipapakita ko sa inyo. Ayan. And then, itatalikod natin. Pakita ko ulit. Papakita ko yung top. Papakita ko yung rear. Papakita ko yung side. Papakita ko yung other side. Okay, yan. Patong ko rito. Ano yung napansin nyo pagkakaiba? Okay? Hindi ko maipatong. Dumudulas. Yan. Ano yung... Dudulas talaga. Ano yung napansin nyo pagkakaiba rito? Pengi akong na lang. Hindi. Dapat wag. Maganda makita nila. Ayan ha. Tignan nyo yung ilalim. Tignan nyo yung ibabaw. Tignan nyo yung side and the other side. Ba't nanonood ka, Ma'am Sally? Parang gusto mo sumali sa pa-event ko, ah. Okay, number 1. Sige, hindi ko na papatagalin. Number 1, this is a 5.1. This is a 6.0. Okay? Never mind the color. This is tan, this is black. Ayaan nyo na yun. Set aside nyo na. Yung mga design niya, parehas. Okay? Parehas silang may rail. Parehas silang naka-competition trigger na color red. Ang pinagkaiba, parehas silang full steel. So, pwede sa 12, pwede sa 14. Full steel, pwede sa 12, pwede sa 14. Ano yung pinagkaiba nila? Number 1 na pinagkaiba nila is the magazine. Magazine, kung makikita nyo to, parang extended, pati yung base plate. While this one is flat magazine lang. Okay? Yan ang pinagkaiba nila. Magazine. Magazine lang. Okay? Number 2, ano pa yung pinagkaiba nila? Makinig ka, Ma'am Sally, para alam mong i-explain sa client. Number 2, anong pinagkaiba nila? The optic. Okay? Pareha sila naka-front optic, pero yung rear optic, fix. Na rear optic, while this one is removable, detachable. Pag inalis mo yan, okay, nasa na yung nasa na yung scope? Ito. Pag inalis mo to, itong rear sight niya, pwede mo siyang lagyan nito. Okay? Pwede. While this one is naka-fix lang siya. So, you need to have a special adapter plate para malagyan mo siya nito. No? Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo is pang-open category na practical shooting or ikaw yung tipo ng tao na gusto mo guwapo yung unit, na-upgrade, nalalagyan ng abubot, go for this. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo conventional sight yung ginagamit mo, go for this. Okay? This is a 5.1, this is a 6.0. Magtatanong, ano mas malakas between the two? Halos parehas, pero mas malakas pa rin to. Okay? Pero halos parehas, ha? Ayan. Kumbaga, mas malakas siguro, pero hindi nagkakalayo. Okay, number 1 upgrade. Naka-fix outer barrel. Number 2 upgrade, naka-hammer protection pad. Number 3 upgrade, naka-fine tuning. And number 4, naka-trigger job. Tignan natin. Okay, this one pala. Ito yung in-upgrade ko. Naka-hop-up rubber na po ito. Reaper type hop-up rubber. Napakaganda, napakalakas, napakatindi. Di ba? Makikita niyo siya, solid na solid siya. Oh. Talagang yung pormahan niya, kung itong gagamitin mo, talagang malupit, matikas, ganda, di ba? Pero, okay. Isa pa sa special features nitong unit na to, naka-competition grade na siya. Okay? Kasa natin. Oh.
makikita nyo siya, parehas sila. Hindi mo kailangang pisilin ng beaver tail, although meron, pwede nating i-activate, pwedeng hindi. Hindi mo kailangang pisilin ng beaver tail para mag-fire siya. Nagpa-fire. Kahit hindi mo pine-press. Ganon din to. Oh. Nagpa-fire kahit hindi naka-press. Kasi competition grade na siya. Sa isang competition, sa isang mga professional, hindi niya na kailangan to. Actually, ang pag meron ka nito is para sa mga newbie. Para masisigurado natin na nape-press niya. Kasi pag hindi mo na-press to, hindi talaga magfa-fire, no? Yan ang pinagkaiba nila, di ba? Ano yung number 1 na pinagkaiba? Number 1, the magazine. Number 2, yung rear sight. Okay? Yung rear sight nito is removable, pwede mo lagyan ng doctor sight, RMR sight. While this one, you need to have an special adapter para ito maiupo mo at ma-fix mo rito. Without that adapter, hindi ka pwedeng gumamit nito. Okay? Now, huwag kayong malilito ha. Baka bandang huli, bibili kayo ng isang bagay tapos sasabihin nyo, gusto ko lagyan eh. O, tapos hindi nyo malalagyan. Okay? Ito, hindi siya capable unless you have the special adapter. Okay? Pero napakalupit, napakatikas. Grabe, solid na solid, oh. No? Talagang pag si KJ Works ang gumawa, talagang animal, eh. No? Okay, so dalaw muna tayo sa ating online. No? Hindi ko maano kung merong mga nagpapa-shout out. Okay. Price Idol, sabi niya mag-message po kayo, no? Mag-message po kayo para po maano po ninyo, no? Malaman ninyo yung full details ng unit. Napakaganda. Oh, screenshot nyo na para kung gusto nyo mag-message na kayo, okay? Ayan, no? So, ito unit ng ating ka-airsoft, Buena Mano, Mark Bryant Menchero. Okay, kunin natin yung magazine. Okay, lagyan natin ng silicone oil, press the valve, then spray. As well as this. Press the valve, inlet valve, spray. Okay? Meron lang akong napansin. Okay? Okay. So, after that, ready na. Lagyan natin. Pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, pero hindi siya pwede as of today sa CO2. Wait for further announcement kung pwede siya. Pero for now, hindi ko masasabi, hindi ko pwedeng oohan, hindi ko pwedeng i-vouch na pwede siya sa CO2. Although full steel siya, tulad ng ipinakita ko, pero still, unless walang orders from the manufacturer na pwede, hindi natin sasabihin pwede. Okay? Ngayon, lagyan lang natin siya ng 14 kg, upside down, then press down. 1, 2 seconds is enough para sa isang puno, para sa isang full rounds. Okay, ngayon lagyan natin ng 0.20 grams para maikrono natin. Hatak pababa, put your right thumb here, then okay, lagyan lang natin ng mangilan-ngilan na 0.20 grams, ha? Okay. Tapos noon, lagyan natin ng 0.30 grams. Bakit ganon, big man? Pag ganito na kalalakas, pag ganito kagaganda yung pistol, pag ganito ka high-end yung pistol, malalakas, nakaka-upgrade, mas maganda gamitan siya ng 0.25 to 0.30 para ma-meet niya yung expectations nyo. Okay? Pero during the chrono, lagay lang kayo ng 0.20 grams. Okay? So, ngayon, chrono natin. Actually, hindi ko pa rin alam pero na-modify na kanina ang ano nito, ang float valve and output valve. Kasa, i-lock manually. Spray tayo ng silicone oil sa slide stopper. Then, spray tayo sa nozzle. Okay, after that, pwede na yan. Ready to fire, release, pasok, kasa, ready to fire, firing! Lakas. 456. 456, grabe, no? Hindi kaya ng iba yan, dito lang sa Bigman niya, 456, napakalupit, napakatindi, firing! 454. 454, firing! Wala. 441. Napakaganda. 456. Hindi ganyan na normal na FPS nito, ha. Siguro ang FPS nito 340 to 380, pero naging 456
56. Napakalupit. Firing po tayo. 2011 KP19 by the Godfather Edition. Firing! Pass! Open slide kasi po, wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide and rest the hammer by pressing the trigger even without pressing the beaver. Okay, no? Competition grade unit. Basahan. Competition grade unit para sa ating ka-airsoft, Mark Bryant Menchero. Bossing, binilisan ko to yung pag demo and test fire nito kasi tatakbo to sa ating Lalamove. Mark Bryant Menchero, Quezon City, yung kanina Venancio Santiago, Pasig City. Mga buena mano ka airsoft natin to. Nakakatuwa naman kasi hindi ko pa nilo-launch, wala pang ang video pero nakabenta na tayo nito, no. For packing and for shipping na po para sa ating ka-airsoft. Lagay mo yung plastic. Okay, now, and for the main event, nandito na tayo, no? Unit ng ating ka-airsoft, syempre, no? From Oton, Iloilo, okay, ang unit ng ating ka-airsoft, no other than the KP19. What is good and special about this? Competition grade pa rin. Tulad nga ng sabi ko, pwede nyo siyang lagyan ng RMR sight, RMR scope. Naka-ready siya, nakaabang siya for that. Okay? Ngayon, itong unit na to, upgraded with a, number 1, fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, half-up rubber, hammer protection pad. Okay? Wala pa tong anti-freeze nozzle. This unit is capable of 12 kg, 14 kg, and CO2. This unit is a full steel unit capable of RMR sight. Naka-optic front and rear, naka-magwell. Yung bang kanina, naka-magwell yan? Oo. Yung sa picture? Kamagwell. Naka-magwell din. Okay, naka-magwell. Ang ganda ng magwell niya, no? Ayan. Napakalupit, napakaganda. Look at the trigger, di ba? Competition trigger, adjustable. Ganun din, tulad kanina, pwede mo siyang gamitin kahit walang beaver. Puputok siya. Kaya competition grade talaga to. Okay? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil. Siyempre, ang output valve, press the valve, then spray. Okay, after that, itong inlet valve. Atakin. Okay, ngayon, lagyan natin siya ng 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Again, pwede siya sa 14 kg, ha? Yung sinasabi ko, pwede siya sa 14 kg, pero hindi siya pwede sa CO2. Huwag na po muna nating asamin yung CO2 version niya kasi wala pang advice from the maker, no? Kasi baka naman sabihin ko na pwede, kasi sabi ko naman, full steel yung unit, then mag-a-assume kayo pwede. Hindi pa po, wag pa po muna, wag makulit, wag gagamitan ng CO2 kasi baka mapahamak po kayo, no? So, lagyan natin ng 0.20, then lagyan natin ng 0.30, 0.20 grams, okay? Then, lagyan natin ng 0.30 grams. Okay, after that, pasok sa unit. Ay, kasa muna, i-lock manually, spray ng slide stopper. Okay, at saka spray ng nozzle. Ayan. After that, okay na, release, then rest. Grabe. Ha? Rana. Pasok! Kasa! Ready to fire. Competition grade talaga, ang lambot ng slide. Firing! 472. 472, sabi ko sa inyo, mas malakas siya kaysa dun sa 5.1. This is a 6.0. Upgraded version to ng Big Man. 461. 458. 614. Ha? 614. Ayan. Nagloko lang yan. Imposible yan. Nasa 400 lang to, loko ka. Okay, mga airsoft, firing na po tayo, no? Firing! Sarap! Grabe! Compensator kasi. Okay, open slide, paliwanag mo, Lucas. Dali lang, meron lang ako kukunin. Bakit nag-open slide, Lucas? Paliwanag mo.
Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Good boy. Ayan, napaliwanag mo? Ayan. Okay, no? Ayan, nakita nyo, naipaliwanag ni Lucas kung paano ang gagawin pag pag wala ng bala. Ngayon, mga airsoft, no, yung mga unit kasi natin is manggaganda matte black, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, wipe those excess oil. Kung pasmado kayo, siguraduhin ninyo na meron kayong malinis na basahan. Then, sprayan nyo ng kaunting silicone oil. Then, bago nyo itabi, punasan ninyo yung unit ninyo. Okay? Kasi kung pasmado kayo, malaking idudulot niya para yung unit nyo pumangit. Ngayon, pagkatapos maglaro, make sure walang bala. Kung itatabi na, make sure walang lamang hangin. Kasi gawin. Dami pang laman, no? Napakagaganda, naka-fine tuning trigger job yung unit natin. Kaya kung makikita nyo, nilalagyan natin ng gas 2 seconds lang, no? Okay, napakaganda ng unit, napakasarap. Sigurado, mag-e-enjoy ka. Okay? Unit for packing and for shipping by tomorrow na to. Going Iloilo City, Leonardo Pascual. Ito na po yung unit mo, bossing. Napakaganda, napakalupit. Napakasarap gamitin. Okay, ayun. Mukhang tahimik ang ating mga ka-airsoft, no? Okay, so lagay ko sa inyo. Okay. Merong nagtatanong sa akin dito. May nag-text dito. Saan? Okay. Kung aalisin ba, big man, yung pwede ba, possible ba, ito, kaya ko babasahin, napakaganda eh. Meron ako CC Shadow, sabi niya, na blue. Kung aalisin, kung aalisin ba ang fixed outer barrel ng orange at ikakabit ko sa CC Shadow blue ko, pwede ba? Actually, hindi ko pa nagawa, hindi ko pa na-test, no? Pero most probably baka pwede. Baka pwede. Pero hindi ko pa pwedeng oohan dahil hindi ko pa na-test. Pero ang sinasabi ko, possible pwede kasi parehas ng system yung dalawa, no? Ang tinatanong mo kasi is yung fixed outer barrel, kung pwede. Parehas kasi sila ng system eh. Parehas din sila ng half-up chamber. Kaya kung tatanungin mo ako, pwede bang ilagay yung fixed outer barrel ng orange into a blue? Siguro, pero again, hindi ko pa na-try. Okay? Siguro sa mga darating na araw, kung may project tayo, pwede, no? Tapos, ito, may follow-up question siya. How about yung grip? Gusto ko kasi ng magkaroon ng CC Shadow 2 na full black. Regarding sa full black, kasi ganito, yung kasing CC Shadow na una is black frame and blue grip. So, kung gusto mo ng CC Shadow na black, you need to have a CC Shadow na urban gray. 'Di ba? Kailangan mo magkaroon ng urban gray na CC Shadow. Bakit? Kasi yung CC Shadow urban gray, ang grip niya is black. Kung may project ka na CC Shadow na all black, pwede kang kumuha ng grip kay CC Shadow urban gray. Yun ang maipapayo ko ha. Yun ang maipapayo ko sa iyo. Pwede ka kay CC Shadow Urban Gray. 'Di ba? Yun. Pero yun nga, yung tanong mo naman regarding pwede ba nating ilipat yung stainless na fixed outer barrel ng orange kay blue? Again, sasabihin ko sa inyo, I'm not 100% sure, no? Dahil hindi ko pa nagawa. Pero
kung pagbabasihan natin yung unit, 1:1, parehas po sila. Okay? Hindi ko lang maigaranti pa, pero siguro sa mga darating na araw, try nating silipin para masagot natin yung tanong ng ating ka-airsoft, no? Para maibigay natin yung tamang kasagutan, yung buo at detalyadong kasagutan sa kanya, di ba? Pero for now, wag muna kayong magpumilit kasi baka hindi, baka may sirain, di ba? Syempre, ayaw naman natin na mapahamak kayo, di ba? Stay tuned kayo, siguro sa mga darating na araw, tingnan natin, baka pwede, maisingit natin yan, makita natin kung pwede nga. Okay? So, ayun mga ka-airsoft, napakasarap na gabi na naman dahil may buena mano tayo para sa ating mga ka-airsoft, no? Ngayon, paano ba sabihin to? Yun lang muna for now mga ka-airsoft, no? Magkita-kita po tayo sa mga susunod na vlog para po maging updated kayo. Kung hindi ka pa nakakapag-share ng ating live video, share mo na. Okay, share mo na para kumala tayo sa ating community. Somebody once told me the world is gonna roll me. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.